Kabanata 351. Nakatitig kay Benjamin, nag-iisip si Erisa na sabihin sa kanya ang tungkol kay Dana. Gayunpaman, pinigil niya ang kanyang dila sa huling sandali. Dahil hindi pa niya matiyak kung nagsasabi ng totoo si Dana, naisip niya na walang kabuluhan na sabihin sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, napagpasyahan niyang ay parinig siya. Benjamin. Tumingin si Benjamin sa kanya. Dinala ba ni Dana si Gavin noong hinanap kanya? Tanong niya, panandalian ang pagkutitap ng conclusion sa kanyang mga mata. Bakit niya ito natanong bigla? Oo, bakit mo natanong? Pinagmasdan niyang mabuti ang ekspresyon nito. Umiling si Erisa. Wala. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata. Naniwala kaya siya sa sinabi ni Dana? Hindi rin ba niya alam kung ilang anak ang kanyang ipinanganak noong mga panahong iyon? Habang lumalabas ang ideyang iyon sa kanyang isipan, kumunat ang noo niya. Titingnan ko ang mga bata. Natakot si Erisa na baka idiin niya ang topic, kaya binawi niya ang kamay sa pagkakahawak nito at umakyat sa itaas. Pinanood siya ni Benjamin na umalis at tumuloy na lamang sa kanyang pag-aaral pagkaraan ng ilang sandali. Pagdating sa ikalawang palapag, tumingin si Erisa sa ibaba at pumunta sa kwarto ng mga bata nang hindi niya makita ang figure ng lalaki. Ang mga bata ay naliligo at nagsasaya sa banyo. Pumasok si Erisa at natouch siya nang makita si Gavin na pinaliliguan si Jessie. Jessie, halika dito. Paliliguan kita. Pagkatapos ay kumuha siya ng stool at umupo. Mami, pwede ko na pong paliguan si Jessie. Dapat maligo ka na rin. Napaisip si Gavin. Ngumiti si Erisa sa kanya. Gagawin ko mamaya. Maligo ka na at ako na ang magpapaligo kay Jessie. Si Jessie ay kumikinang sa tuwa habang tumatakbo papunta kay Erisa. Mami, nakaka-relax ang pakiramdam nung pinaliguan ako ni Gavin. Pinisil ni Erisa ang ilong ng anak. Hindi ba nakaka-relax kapag pinaliguan kita? Siyempre naman. Pinakagusto ko kapag pinaliguan mo ako, Mami. Ang matamis na boses ng batang babae ay musika sa kanyang pandinig. Hindi napigilan ni Erisa na kurutin ng marahan ang pisngi ni Jessie. Ang sweet magsalita. Tuwang-tuwa si Jessie. With that, sinimulang paliguan siya ni Erisa. Ang iba pang apat na bata ay naliligo din sa kanilang sarili. Napatingin si Zachary sa pinto. Mami, hindi dumating si Mr. Graham, tama ba? Sagot ni Erisa, hindi. Bilisan mo, tumigil ka sa paglalaro. Nakuha mo, Mami, matatapos tayo bago mo matapos maligo si Jessie. Sigaw ng mga boys, hey, tingnan natin kung sino ang mananalo. Binilisan ni Erisa ang kanyang lakad. Nang matapos niyang paliguan si Jessie, nakalabas na ng banyo ang apat pang bata. Mami, tapos na silang lahat. Sabi ni Jessie. Isang tawa ang pinakawalan ni Erisa. Tapos na rin tayo. Pinunasan niya ang tubig sa katawan ng kanyang anak at binihisan siya ng pajama. Pagkatapos, binuhat niya siya palabas. Nakapulupot ang kanyang mga braso sa leeg ng kanyang ina. Hinimok ni Jessie, Mami, ikaw na ang maligo. Okay, gagawin ko ngayon. Inilagay siya ni Erisa sa kama at sinulyapan ng iba pang apat na bata. Panunokso ni Jasper, Mami, talo ka. Ngumiti si Erisa at hinimok. Ngayon, maghanda ka na sa pagtulog. Mami, gusto mo ba kaming matulog? Si Jessie, nakaupo sa kama, ay tumangala sa kanya. Natunaw ang puso ni Erisa sa kanyang kumikislap na mga mata ng Doe, at ibinaba niya ang kanyang katawan upang halikan siya ng marahan sa pisngi. Okay, sige na matulog ka na muna. Pupunta ako dito pagkatapos kong maligo. Mami, bilisan mo, nakangiting sabi ni Oliver. Nang makita niyang suot pa rin niya ang salamin nito, lumapit siya at hinubad iyon. Itago mo ito ng maayos. Napangiti ang bata. Hindi pa ako natutulog. Napatingin si Erisa kina Zachary at Gavin. Matulog ka na. Sige, Mami, punta ka agad. Paalala ni Gavin kay Erisa bago tinawag ang mga kapatid na humiga sa kama. Dahil doon, mabilis na ginawa ng 5 ang sinabi. Kabanata 352. Ngumisi si Erisa. Good night, sweethearts. Magandang gabi, Mami. Binati siya ng 5 maliliit na bata pero nanatiling nakatitig sa kanya. Pinuno nito ang kanyang puso ng pagmamahal, kaya't yumuko siya at binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang halik sa kanilang mga pisngi. Aalis na ako at maliligo. Okay, tumango sila. Pagkatapos niyang ilagay ang mga ito, lumabas siya ng kwarto para maligo. Kalalabas pa lang ni Erisa sa banyo nang pumasok si Benjamin. Sa gulat ay napahawak agad siya sa tuwalya na nakatikip sa kanyang dibdib.
Gayunpaman, sa sandaling maalala niya ang kanyang mga salita mula noon, binitawan niya ang kanyang pagkakahawak at nagsimulang magpatuyo ng kanyang buhok gamit ang isang hairdryer. Dama po ang tingin ng lalaki sa kanyang hiyubog na katawan, at nagdilim ang kanyang mga mata. Nang makita ang kanyang tingin, sinulyapan siya ni Erisa. Lumapit si Benjamin. Hayaan mo akong tulungan ka. Kinuha niya ang hairdryer mula sa kanya at nagpatuloy sa pagpapatuyo ng kanyang buhok. Muli siyang sinulyapan ni Erisa at nagtanong, anong ginagawa mo dito? Ang nag-aapoy na pagnanasa ay bumangon sa loob ng kanyang maitim na mga mata habang tinatanggap niya ang kanyang malarosas na pisngi. Hindi ba pwedeng pumunta na lang ako dito para makita ka? Nang makasalubong niya ang mga titig nito ay kumislap ang mga mata nito. Napalunok ng mariin si Benjamin nang umagos ang amoy nito sa kanyang ilong. Naramdaman ang mainit nitong hininga sa kanyang tenga, napapikit si Erisa. Habang patuloy niyang pinapatuyo ang kanyang buhok sa mga seksyon, hindi niya napigilan ang kanyang titig na magtagal sa kanyang magandang dibdib. The moment she tilted her head to look at him and saw him staring down to her body, she cleared her throat. Dahil sa ingay na iyon ay nagtaas siya ng tingin. Ang malalim at maitim niyang mga mata ay parang bangin na kayang sumipsip ng kaluluwa ng isang tao palabas ng kanilang katawan. Bakit ka nakatitig sa akin? Tanong ni Erisa, sabay tingin sa kanya. Hindi ba ako makatingin sa iyo? Isang mahinang tawa ang pinakawalan ng babae at sadyang tinutuya siya sa sarili niyang mga salita. Naalala ko may nagsabi na wala akong magandang figure. Nagsalubong ang kilay ni Benjamin. Nasabi ko na ba? Natawa siya sa kaloob-looban nang mapansin na natigilan siya sa isang sagot. Anong problema, Graham? Bakit ang tahimik mo? Naningkit ang kanyang mga mata, inipit siya nito sa sopa at sumandal pababa. Idiniin niya ang kanyang mga kamay sa couch at ikinulong siya sa kanyang mga braso. Tinitigan siya ni Erisa at tinanong, sinusubukan mo bang ipilit ang iyong sarili sa akin? Habang nagsasalita siya, inabot niya ang kamay niya para haplasan ang dibdib niya. Nagtaas baba ang Adam's apple ni Benjamin nang makita niya ang ngisi sa mukha nito. Bigla siyang tumayo at lumabas. Halika at lagyan mo ako ng ointment mamaya. Napakurap si Erisa, yun lang. Aalis na siya. Ointment. Akala ko gumaling ka na. Naglakad si Benjamin papunta sa kanyang kwarto. Nagpout si Erisa. Pagkatapos niyang ayusin ang banyo at magpalit ng pajama, pumunta siya sa kwarto ng mga bata. Nakatulog na silang 5. Umupo si Erisa sa gilid ng kama at marahang hinaplos ang kanilang mga mukha. Biglang muling lumitaw sa kanyang isipan ang nag-aalalang pagdududa. Kung talagang nanganak ako ng higit sa 5 bata sa taong iyon, sa palagay ko ang isa pang bata ay dapat na nasa kanilang taas at timbang. Isang kunot ang nabuo sa pagitan ng kanyang mga kilay. Maayos ba ang ginagawa ng bata? Nanginginig akong isipin na may nangyaring masama sa kanila. Napakagatlabi si Erisa. Kinasusuklaman niya ang sarili dahil sa pagiging isang walang kwentang ina na nabigong protektahan ang sarili niyang mga anak. Hindi ako hiwalay sa anak ko ng ilang taon. Kung hindi dahil sa babaeng yon. Dahan-dahan niyang pinasadahan ng mga daliri ang pisngi ni Gavin, at bilang tugon, hinilamos ng inaantok na bata ang mukha nito sa palad niya. Nang siya ay sumandal at damapo sa kanyang pisngi, ang boses ni Benjamin ay umalangaw-ngaw mula sa malayo. Erisa, agad na bumalik sa katinoan si Erisa. Dalhan mo ako ng isang bagay. Muling umalangaw-ngaw ang boses ng lalaki, dala ang maautoridad na tono. Tumayo siya at naglakad patungo sa kwarto niya. Si Benjamin ay naliligo sa banyo. Nang malapit na siya sa pinto, tinanong niya, ano ang kailangan mo? Kunin mo ang tuwalya ko. Dumating ang kanyang boses sa gitna ng umaagos na tubig. Kumaibat ang mga labi ni Erisa, at nagbuntong hininga, bakit hindi mo kinuha bago naligo? Sa kabila ng kanyang reklamo, pumunta pa rin siya sa aparador para kumuha ng tuwalya. Kabanata 353. Bumalik si Erisa sa banyo at kumatok sa pinto. Hindi nakalakang pinto, sabi ni Benjamin. Nakatitig siya sa pinto, nawalan siya ng masabi. Hinihiling ba niya na ihatid ko ang tuwalya sa loob ng banyo? Hindi ako pervert na interesadong manood ng iba na naliligo. Isinabit niya ang tuwalya sa doorknob at sinabi sa kanya, inilagay ko ito sa doorknob. Halika at kunin mo ito. Tumigil ang tunog ng shower. Ipasok mo, utos ni Benjamin sa malalim na boses. Hindi napigilan ni Erisa na imulat ang mga mata. Bakit hindi mo makuha ito sa iyong sarili? Ayokong pumasok. Pumasok ka at tulungan mo ako sa pamahid. Utos niya ulit. Naging dahilan iyon para mapabuntong hininga siya.
Tutulungan kitang ilapat ito kapag tapos ka ng gumamit ng shower. Hindi magiging madali ang paglalagay ng ointment sa kanyang katawan kapag nabasa ang lahat. Tumanggi pa siyang pumasok. Pagkaraan ng ilang sandali, binuksan ni Benjamin ang pinto at nakita siyang nakaupo sa sopa, nakatalikod sa kanya. Hinawakan niya ang tuwalya at ipinulupot sa bewang niya bago humakbang palapit sa kanya. Pagbaluktot ng daliri, kinatok niya ang ulo nito, na nagdulot ng paghingal sa kanya. Tumalikod si Erisa at pinaputukan siya ng mga punyal. Ang mga mata ni Benjamin ay kumikinang sa tuwa habang nagtanong, bakit hindi mo magawa ang sinabi ko? Hindi siya nakaimik sa tanong nito. Nakatitig sa lalaki na nagpapalabas ng matinding manly aura, sinabi niya, paano mo inaasahan na tutulungan kita sa paglalagay ng ointment kapag basa ang iyong katawan? Mamantong hininga si Benjamin at pinunasan ng tuwalya ang kanyang basang buhok ng ilang beses bago nagutos, pumunta ka rito. Napaawang ang lobby ni Erisa. Para saan? Tuyuin mo ang buhok ko. Tinitigan siya nito ng mataman. Sumunod naman ang babae, pumunta sa gilid niya at kinuha ang tuwalya para patuyuin ang buhok. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. May tinatago ka ba sa akin? Ibinaba ni Erisa ang mga mata para tignan siya. Wala, gayunpaman, nanatili siyang hindi kumbinsido. Hindi nasisiyahan sa katotohanang tumanggi itong maging tapat sa kanya, pinagsalubong niya ng mahigpit ang kanyang mga kilay. Sa sandaling iyon, tumingin siya kay Benjamin at naisip niyang kakaiba ang ugali nito. Biglang lumabas ang tanong na iyon. Gayunpaman, hindi niya iyon pinag-isipan ng matagal, patuloy na tinutuyo ang kanyang buhok at pinupunasan ang mga patak ng tubig sa kanyang katawan. Nang magawa iyon, dinala niya ang kanyang pamahid at inilapat ito sa kanyang katawan. Halos mawala na ang mga pantal sa balat ni Benjamin. Uminom ka na ba ng gamot mo? Tanong niya. Hindi pa. Sagot niya at itinagilid ang katawan para malagyan niya ng ointment sa kabila. Ang mga pantal sa iyong balat ay dapat mawala bukas kapag nainom mo na ang gamot ngayong gabi. Habang nakikinig sa kanyang pagmamaktol, hindi maiiwas ni Benjamin ang mga mata sa kanya. Gayunpaman, nanatiling hindi nahahati ang atensyon ni Erisa. Pagkatapos kumpletuhin ang aplikasyon, sinabi niya, pumunta ka at kumain ng iyong gamot ngayon. Hindi siya gumalaw. Lumingon si Erisa at tumingin sa kanya. Inumin mo ang iyong gamot at matulog ng maaga. Tumingin si Benjamin sa kanya at nagtanong, saan ka pupunta? Itinuro ang labas ng silid, sinabi niya, nangako ako sa mga bata na matutulog ako sa kanila. Tinitigan niya ang mga mata nito at sinabi sa malalim na boses, pero tulog na sila. Hindi kanila kailangan. Gusto kong matulog kasama sila. Masaya ka ba sa sagot? Nakakunot ang noo niyang tinitigan ng matalas na dila. Dito ka matutulog ngayong gabi. Tinapunan ni Erisa ng hindi makapaniwalang tingin ng dominanteng lalaki. Bakit dito ako matutulog kung gumaling ka na? Bakit hindi? Niinis ang mga mata nito sa kanya. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya, at umiwas siya ng tingin. Hindi ko alam. Patuloy na nakatingin sa kanya si Benjamin. Lalabas ako ngayon. Huwag kalimutang inumin ang iyong gamot. Nang tatalikod na sana si Erisa at aalis, narinig niya ang boses nito. Ayoko. Deklara niya, nanlilisik sa kanya. Malungkot ang mukha niya noon. Sa kanya, mas mahalaga ang mga bata kaysa sa akin. Hindi niya maiwasang makaramdam ng selos. Naaliw sa kanyang reaksyon, halos hindi mapigilan ni Erisa ang pagtawa. Ikaw ang maghahirap kapag hindi nawala ang mga pantal mo. Kinurot ni Benjamin ang manipis niyang lobby at walang pakialam na binibigkas, it's none of your business. Umawang ang lobby niya. Sa huli, tumalikod siya para kunin ang gamot at binuhusan siya ng isang basong tubig. Hinawakan ang mga ito sa harap, siya ay kumaway, halika na. Uminom ka ng gamot mo. Tiningnan siya ni Benjamin at sinabing, pumunta ka at samahan mo ang mga bata. Natigilan si Erisa saglit. Kabanata 354. Nanatiling nakaupo si Benjamin ngunit hindi inabot sa kanya ang baso ng tubig at gamot. Inumin mo ang iyong gamot, Benjamin Graham. Nagtaas ng boses si Erisa. Sinaman niya ito ng tingin at sumagot, masakit ang tiyan ko. Ayokong kunin. Ang kanyang sinabi ay nagdulot ng pagdududa na tingin mula sa kanya. Mabuti naman siya kanina, tapos ngayon masakit ang tiyan niya. Nagsasabi ka ba ng totoo? Nagdilim ang ekspresyon ni Benjamin. Hindi, nagsinungaling ako. Lumabas ka. Nagulat si Erisa sa biglaang pagsigaw niya. Ano bang meron sa lalaking ito? Talaga bang hindi mo ito kukunin? Tanong niya. Hindi sumagot ang lalaki at napaawang lang ang lobby.
Nilapag ni Erisa ang gamot at baso ng tubig bago lumabas ng kwarto. Ayos lang. Problema mo, hindi akin. Napaka-weirdo. Dumiretso siya sa kwarto ng mga bata at tahimik at maingat na humiga sa tabi nila. Gayunpaman, tila hindi siya makatulog habang iniisip si Benjamin. May sakit ba talaga siya sa tiyan? Pagkaraan ng ilang sandali, ang pag-aalala niya sa kanya ay nagtulak sa kanya na gumapang ng maingat sa kama at tumungo sa kwarto ni Benjamin. Nadurog ang puso ni Erisa nang makita niya itong nakakulot para matulog mula sa malayo. Pumasok siya sa silid at napagtantong siya ay pinagpapawisan ng malamig at nagngangalit ang kanyang mga ngipin na para bang siya ay nasa sobrang sakit. Habang tinatapik ang braso niya, nagtanong siya, "Hoy, Benjamin, okay ka lang ba?" Bumukas ang mga mata ni Benjamin, mabangis ang kanyang tingin. Hindi bagay sa iyo. Sa inis sa kanyang walang kabuluhang pag-uugali, natukso si Erisa na pabayaan siyang mag-isa kung hindi man siya ang ama ng kanyang mga anak. Ganoon ba kalala? May gamot ka ba para dito? Nagtakip ng ngipin si Benjamin at hindi sumagot sa tanong niya. Nagsimulang magpanik si Erisa nang mapansin ang mga butil ng pawis na tumutulo sa kanyang mukha. Dadalhin kita sa ospital. Hindi. Pinisil niya ang salitang iyon sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Tatawagan ko ba si Sean? Mungkahi niya, kinuha ang kanyang telepono. Akmang i-dial na niya ang numero ni Sean, nakita niyang nakatitig sa kanya si Benjamin, kumikislap ang mga mata nito. Sabi ko wala kang kinalaman. Lumabas ka, napakasama ng ugali ng lalaki. Nakaramdam ng inis si Erisa. Gusto niyang lumabas ng silid at kalimutan siya ngunit kalaunan ay bumaba para maghanap ng gamot. Pagkaraan ng ilang sandali sa kahon ng medikal, sa wakas ay natagpuan niya ang gamot at nagmamadaling umakyat. Nang mapansin ang kanyang maputlang mukha at kung paano niya idiniin ang kanyang tiyan, pinalambot ni Erisa ang kanyang tono. Kunin mo ito, magiging gaganda ka nang wala sa oras. Dahil hindi siya nito sinagot, yumuko siya para tulungan siyang maupo sa kama, ngunit tumanggi itong makipagtulungan. Nawalan siya ng balanse, nahulog siya sa kanya. Bitawan mo ako, pangit ang ugali ni Benjamin. Pinaputukan siya ni Erisa ng mga punyal, at sa wakas ay nagtaas siya ng boses. Gusto lang sana kitang tulungang makaupo para makainom ka ng gamot mo. Kung hindi dahil ikaw ang ama ng mga anak ko, hindi na sana ako nag-abala pang alagaan ka. Tiyak na mababalisa ang mga bata kung malaman nilang nagkasakit siya. Kahit na madalas ay hindi nila siya pinapansin, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Erisa na labis pa rin ang pag-aalaga ng mga bata sa kanilang ama. Lalong sumakit ang tiyan ni Benjamin matapos marinig ang kanyang sinabi. Inaalagaan niya lang ako dahil sa mga bata. Ang kanyang mukha ay kasing itim ng kulog habang siya ay tumahol, lumabas ka. Nakakatakot ang matalim na kislap ng mga mata niya kaya kinilig si Erisa. Na may awkward na ekspresyon, maingat niyang ibinaba ang gamot at pinayuhan, huwag kalimutang inumin ang iyong gamot. Pagkatapos ay lumabas siya ng silid. Pagkabalik sa guest room, tinawagan niya si Sean at hiniling na pumunta at tingnan si Benjamin. Nagpupumiglas siyang makatulog, inihagis niya ang kama hanggang sa makarinig siya ng tunog ng sasakyan. Iyon ay nakahinga siya ng maluwag. Maya-maya, sunod-sunod na yabag ang tumunog mula sa labas. Tila may 2 taong pumasok sa kwarto ni Benjamin. Ano ang nangyari sa iyo, Mr. Graham? Laking gulat ni Edwin nang makita ang maputlang mukha ni Benjamin at ang mga butil ng malamig na pawis sa kanyang nakalantad na balat. Maging si Sean ay nagulat sa kaawa-awang tingin ni Benjamin. Saan ka masama pakiramdam? Tumingin si Benjamin sa kanila ng walang kwentang ekspresyon. Ayos lang ako. Ayos ka lang. Halos sumabog si Sean sa galit. Gaano ka nakatagal sa ganitong kalagayan? Pagkatapos ay pinagmasdan niyang mabuti ang kutis ni Benjamin at sinuri ang kanyang pulso. Patuloy siyang hindi pinansin ni Benjamin sa pamamagitan ng pagtingin sa labas ng silid. Walang tao sa pintuan. Napansin ni Sean ang kanyang tingin, kaya sinulyapan niya si Edwin bago tinanong si Benjamin, sino ang hinahanap mo? Kabanata 355. Binawi ni Benjamin ang tingin at idiniin ang isang kamay sa tiyan habang nakasandal sa headboard. Paano kita pakikitunguhan kung hindi ka magsasalita, Benjamin? Mukhang sobra kang nasasaktan dito. Sa katunayan, maaaring kailanganin mong ma-hospital. Kahit wala kang pakialam sa asawa mo, dapat at least may pakialam ka sa mga anak mo, di ba? Walang magawang bulalas ni Sean. Sinaman siya ng matalim na tingin ni Benjamin. Sino ang nagtanong sa iyo na pumunta dito? Siyempre asawa mo. Nag-aalala siya sa iyo. Nakangiting sagot ni Sean.
Bahagyang lumuwag ang mukha ni Benjamin habang siya ay nagpakawala ng malamig na singhot. Tumingin sa kanya si Sean at matapang na hinulaan, nag-away ba kayong dalawa? Pati si Edwin, curious na nakatingin kay Benjamin sa gilid. Pinandilatan sila ng huli at nagtanong, bakit ganyan kayong dalawa sa akin? Mabilis na ibinaba ng butler ang kanyang tingin at nanatiling nakayuko. Hindi naman siguro seryoso ang kalagayan niya kung kaya niyang magalit ng ganito. Napailing si Sean sa isiping iyon. Nang mapansin niya ang gamot sa gilid, kinuha niya ito at iniabot kay Benjamin. Dapat mong inumin ang iyong gamot, Benjamin. Ang lahat ng iba ay maaaring maghintay hanggang sa ikaw ay maging mas mahusay. Umalis na kayong dalawa, gusto kong magpahinga, utos ni Benjamin habang sinusundan siya ng galit na tingin. Kinamot ni Sean ang ilong niya at sumulyap kay Edwin. Titingnan ko kung nasaan si Miss York, sabi ni Edwin, ngunit umalis lamang siya nang walang tugon mula kay Benjamin. Pagdating sa kwarto ni Erisa, tinawag niya ito, Miss York. Bumangon si Erisa at binuksan ang pinto. Edwin, ngumiti ang matandang lalaki sa kanya at magalang na nagtanong, Miss York, pwede bang makausap mo si Mr. Graham? Tumanggi siyang inumin ang kanyang gamot. Ano, hindi pa rin umiinom ng gamot si Benjamin kahit dumating na si Sean. Hindi ba kanina lang siya okay? Sa totoo lang, hindi ko talaga maintindihan ang ugali niya. With that in mind, she replied. Pero pinalayas niya ako sa kwarto kanina. Lalo lang siyang magagalit kung pupuntahan ko siya ngayon. Medyo matigas lang ang ulo ni Mr. Graham. Gusto niya talagang suyuan mo siya, Miss York. Sabi ni Edwin habang patuloy na sinusubukang kumbansihin siya. Nagpout si Erisa bilang sagot ngunit bumigay siya nang makita kung gaano kabalisa ang hitsura ni Edwin. Samantala, sinusubukan ni Sean na makipag-usap kay Benjamin. Benjamin, tatakutin mo ang asawa mo ng ganito. Nako, duda ako. Mukhang matapang siya kung tatanungin mo ako. Ngumuso si Benjamin pabalik sa kanya. Kumaibat ang mga labi ni Sean habang sumagot, ang mga babae tulad ng mga lalaking maginoo at mapagmahal, alam mo ba? Pinanliitan siya ni Benjamin habang sinagot niya, ang mga babae ay mahilig sa mga lalaking katulad mo, pero hindi ko nakikitang may girlfriend ka. Nagalit si Sean nang marinig niya ang masamang pagbabalik na iyon. Hindi ka makapaniwala. Napataas ang kilay ni Erisa nang marinig niya ang usapan nila pagkapasok sa kwarto. Okay lang ba siya, Mr. Bailey? Tanong niya, sa paghusga sa kanyang mainit na ugali, masasabi kong maganda siya sa akin. Sumimangot si Sean at binigyan si Benjamin ng gilid ng mata. Salamat sa pagpunta, pero siguro kailangan mo munang bumalik sa ngayon. Pasensya na sa abala sa pagpunta mo bigla. Ayos lang. Napabuntong hininga si Sean at lumingon kay Benjamin habang nagpatuloy, dapat mong bilasan at inumin ang iyong gamot kung gusto mong bumuti ang pakiramdam. Papunta na ako ngayon. Sinulyapan ni Edwin sina Benjamin at Erisa bago sinabi, Mr. Bailey, hayaan mo akong ihatid ka sa pinto. Tumango si Sean at lumabas ng kwarto pagkatapos. Tumingin si Erisa kay Benjamin, na nakahiga sa kama, at nagtanong sa mahinang boses, mabuti na. Ba ang pakiramdam mo? Mukha ba akong bumuti na ang pakiramdam ko? Ganti niya habang nakatitig sa kanya ng hindi nasisiyahan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin bilang tugon. Bakit mo hahabulin si Mr. Bailey kung masama ang pakiramdam mo? At hindi ka rin umiinom ng iyong gamot? Sa totoo lang, napaka-childish mo. Anong sabi mo? Tanong niya, may bahid ng babala ang malalim niyang boses. Lumapit si Erisa sa kanya, naupo sa gilid ng kanyang kama, at tinitigan ang lungkot sa kanyang mukha. Ano ba talaga ang gusto mo? Tahimik lang si Benjamin at tumingin sa ibang direksyon. Aaminin ko nagkamali ako, okay. Hindi sigurado kung paano niya ito gagawin, nagpa siya si Erisa na magsimula sa pamamagitan ng paghingi ng tawad. Sa totoo lang, hindi niya alam kung bakit ito nagagalit sa kanya. Ang kanyang hindi matatag at hindi mahuhulaan na init ng ulo ay nagsimulang magbigay sa kanya ng sakit ng ulo. I'm sorry kung nagalit ka kapag may sakit ka. Halika, bilasan mo at inumin mo ang iyong gamot, okay? Tumango si Erisa habang inaabot sa kanya ang gamot. Walang sabi-sabing sinulyapan ito ni Benjamin. Mananatili ako dito ngayong gabi kung iinom mo ang iyong gamot. Dagdag nito habang nakatitig sa kanya. Nang marinig niya iyon ay kumislap ang mga mata niya. Kabanata 356. Nang mapansing gumagana ito, nagpatuloy si Erisa, seryoso ako, Benjamin. Dito ako sa inyo mananatili sa halip na makisama sa mga bata. Hindi siya sigurado kung galit ba siya tungkol doon, ngunit sinubak pa rin niya ito.
Hindi ko kailangan na samahan mo ako. Bamantong hininga si Benjamin, ngunit ang kanyang tono ay hamina ng husto. Natagpuan ni Erisa na nakakatuwa ang kanyang mapagmataas ngunit parang bata. Kasabay nito ang paglambot ng kanyang puso. Well, gusto kitang makasama. Okay lang ba sa iyo iyon? Tanong niya na may nakakaakit ng ngiti sa kanyang mukha. Muling kumislap ang mga mata ni Benjamin. Kahit ano, gawin mo ang gusto mo. Napatawa si Erisa ngunit mabilis itong pinigilan nang maalala niya ang kanyang pangunahing prioridad. Ngayon, inumin mo ang iyong gamot. Sabi niya habang may hawak na ilang pills sa bibig niya. Nag-clear throat ang lalaki para itago ang awkwardness bago ininom ang mga table tas at isinuot sa bibig. Kumuha si Erisa ng isang basong tubig at pinakain sa kanya. Matapos lunukan ng mga tabletang iyon, humiga siya para makatulog. Naramdaman ni Erisa ang bahagyang pagkirot ng kanyang puso habang nakatitig sa kanyang likuran. Pagkatapos ay hinailan niya ang mga saplot sa kanyang balikat bago matulog sa malapit na sopa. Itinaas ni Benjamin ang kanyang mga tenga upang makinig sa mga senyales ng kanyang pag-alis ng silid. Nang hindi niya marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto ay bahagyang iminulat niya ang kanyang mga mata para sumilip. Nang makita siyang natutulog sa sopa, gumuhit ang ngiti sa lobby niya. Dahil napakalalim na ng gabi ay nakatulog si Eris sa pagkahiga. Bumangon si Benjamin at lumapit sa kanya nang marinig niya ang mahinang paghinga nito. Well, sa palagay ko, hindi siya gaanong kakapal. Ginawa niya iyon sa isip niya habang nakatayo sa tabi ng sopa at tinitigan ang mukha nito habang natutulog ito. Matapos siyang pagmasdan saglit, nakita niyang muntik nang mahulog si Eris sa sopa nang makatulog ito. Natarante si Benjamin at mabilis na sinubukang hulihin siya, ngunit hindi iyon nangyari. Sa halip, lumingon lang si Eris sa kabilang side at nagpatuloy sa pagtulog. Sa tanawing iyon, nakahinga siya ng maluwag at tumayo. Noon napunta ang kanyang tingin sa matambok nitong ilalim. Kinakabahan siyang napalunok para pakalmayan ang nanunuyong lalamunan habang nakatitig kay Erisa na mahimbing pa ring natutulog. Ma'am, bahagyang gumalaw si Erisa sa kanyang pagtulog dahilan para makasakay ang kanyang pijama na tumambad sa maliit na bahagi ng kanyang balingkinitang bewang. Ang napakarilag na kurba ng kanyang baywang ay nagpasiklab ng apoy ng pagnanasa sa loob ni Benjamin. Siguradong inaakit ako ng babaeng ito. Ang pag-iisip na iyon ay naging dahilan ng pagpapakawalan niya ng mahinang sunggal. Pagkatapos, tinakpan niya ng kumot ang bewang at ibaba nito bago bumalik sa kama. Erisa, walang puso kang babae. How dare you sleep so sleeping when you know that I'm sick? Bulong ni Benjamin sa kanyang isip habang ninakawan siya ng isang huling sulyap sa kanya. With that, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakatulog. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya sa mga ingay ni Erisa na humihikbi ng walang magawa at malungkot. Hindi, huwag mong kunin ang mga anak ko. Nagiba ang mukha ni Benjamin nang marinig niya ang pag-iyak nito, at mabilis itong sumugod sa tabi niya. Puno ng luha ang mukha ni Erisa habang patuloy sa paghikbi sa kanyang pagtulog, malalim pa rin sa kanyang panaginip. Hindi, ibalik mo sa akin ang mga anak ko. Huwag mo silang kunin. Inabot ni Benjamin para hawakan ang mga kamay niya nang makita niyang kinakaway-kaway ang magkabilang braso niya. Sa pag-aakalang ito ang kumuha sa kanyang mga anak, hinigpitan ni Erisa ang pagkakahawak sa kanyang kamay at ibinaon ang kanyang mga kuko sa kanyang balat. Hindi niya pinansin ang sakit at tinawag siya, Erisa. Erisa. Si Erisa ay nananaginip tungkol sa araw na kinuha ni Dana ang kanyang mga anak mula sa kanya. Inabot niya ang mga ito upang agawin pabalik kay Dana, ngunit tila hindi niya ito maabot kahit anong pilit niya. Nakulong sa bangin ng kawalan ng magawa, patuloy na hiyumikbi si Erisa. Mga anak ko. Ibalik mo sila, lahat kayo ay masasamang tao. Labis na nasaktan si Benjamin nang makita siyang umiiyak ng malungkot, kaya't nilakasan niya ang kanyang boses. Gumising ka, Erisa. Isang malumanay na boses ang narinig ni Erisa mula sa malayo, na unti-unting naging malinaw. Gumising ka, Erisa. Marahang tinapik siya ni Benjamin sa pisngi habang panakanak ang pinipisil ang ilong. Maya-maya idinilat ni Erisa ang mga luhang mata at napatitig sa gwapong mukha na nasa harapan niya. Sa sobrang pagdadalamati ng pagkawala ng kanyang mga anak, hindi niya alam kung gising siya o nananaginip pa rin. Habang ang kanyang puso ay patuloy na sumasakit ng husto, ang mga luha ay damaloy sa kanyang mga pisngi at sa kanyang mga tainga. Kabanata 357. Naramdaman ni Benjamin ang pagkirot ng kanyang puso sa sakit nang makita kung gaano kagalit si Erisa. Ang mukha nito ay puno ng pawis at luha. Inabot niya ang mga luha nito at malumanay na sinabi, Erisa, binabangungot ka.
Nang mapansin ng lalaki na tila tulalo pa rin si Erisa, hindi maiwasan ng lalaki ang mag-alala. Dinala siya nito sa sofa at marahang tinapik ang likod, umupo sa tabi niya. Ayos lang, panaginip lang yon. Tumango si Benjamin. Nang marinig iyon, napabuntong hininga ang babae at unti-unting bumalik sa kanyang katinoan. Nang maramdaman niya ang init ng yakap ni Benjamin, unti-unting hamupa ang kanyang kawalan ng kakayahan. Ayos na ang lahat ngayon. Inangat ng lalaki ang mukha niya at inaliw siya. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Erisa nang masalubong niya ang nag-aalalang tingin ni Benjamin. Wala pa ring magawa, pilit niyang pinipigilan ang sarili sa pag-iyak habang sinisimulan niyang ikwento ang panaginip sa lalaki. Ngayon lang, ako, hindi napigilan ang kanyang mga luha, tumulo ang luha sa pisngi ng babae habang nagsasalita. Marahan niyang tinapik ang likod, sinabi ni Benjamin, panaginip lang. Sa wakas ay kumalma si Erisa at tumigil sa pag-iyak pagkaraan ng ilang sandali. Ngumuso siya at kumawala sa yakap ng lalaki. Doon niya nakita na basang-basa na ang shirt nito sa luha at uhog niya. Pasensya na, dapat kang pumunta at maghugas. Bulalas ni Erisa, nakaramdam ng awkward. Ayos lang, sagot ni Benjamin at nagpatuloy sa pagpahid ng natitirang luha sa mukha ni Erisa habang sinusulyapan siya. Mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Tanong ni Benjamin na inaayos ang nag-aalalang tingin kay Erisa. Nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang puso nang sumagot siya, nang arap ako na ang mga bata ay kinuha ngayon. Nang marinig iyon ni Benjamin, kumunat ang noo niya at naramdaman ang pagkirot ng kanyang puso. Nahulaan ko noong narinig kitang sumisigaw. Sandali siyang tiningnan ni Erisa at sinabing, you should go and wash up. Dito pa ako uupo saglit. Pinalaki siya ni Benjamin at napansin niyang medyo naayos na ang kanyang emosyon. Saka lang siya tumayo at tinungo ang banyo. Napayuko si Erisa sa sopa at bumungad sa kanyang mukha ang malungkot na ekspresyon habang sinusubukang alalahanin kung ilan sa kanyang mga anak ang kinuha ni Dana. Isa ba o dalawa? Nagsimulang sumakit ang ulo ng babae nang pilit niyang alalahanin ang kanyang panaginip. Nakaramdam ng pagkadismaya, itinaas niya ang kanyang kamay at kinatok ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga buko. Sabay labas ni Benjamin at nakita niya si Erisa na ginagawa iyon. Lumitaw ang isang kulubot sa pagitan ng kanyang mga kilay habang humahakbang ito patungo sa kanya. Bakit mo sinasaktan ang sarili mo? Hinawakan niya ang kamay niya, napatigil siya sa mga aksyon. Sinulyapan ni Erisa ang lalaki at sumagot, masakit ang ulo ko. Inabot ni Benjamin ang kanyang noo at napansin niyang medyo mainit ang pakiramdam. Sandali, matapos kunin ang isang thermometer, sinuri niya ang temperatura ng katawan ng babae. 38 degrees Celsius, nilalagnat ka, nakakunot ang noo ni Benjamin. Nang marinig iyon ni Erisa ay bahagyang natigilan siya. Napagtanto niya na ang kanyang kamakailang pananakit ng ulo ay maaaring dahil sa kanyang lagnat at hindi dahil sa kanyang masamang kalooban bilang resulta ng mga panaginip na kanyang nararanasan. Pagkatapos tingnan ang babae, sinabi ni Benjamin, pumunta ka at magpahinga sa kama. Sinulyapan siya ni Erisa, tumayo at tinungo ang banyo. Nagsalin si Benjamin ng isang basong tubig habang hinihintay siyang lumabas. Sa sandaling binuksan ni Erisa ang pinto, agad itong sumugod upang alalayan siya sa kama bago nagtanong, masama ka pa rin ba sa pakiramdam? Umiling ang babae at kinuha ang baso ng tubig. Uminom ka pa ng tubig. I'll get Sean to come over, sabi ni Benjamin sabay kuha ng phone niya. Hindi na kailangan yan. Magiging maayos din ako pagkatapos uminom ng gamot. Sabi ni Erisa na nakatingin sa lalaki. Hindi pinansin ang kanyang mga salita, ipinagpatuloy ni Benjamin ang pagtawag. Sean, halika na. Nilalagnat si Erisa. Medyo nahiya si Erisa nang marinig iyon. Nang tumayo siya para magsali ng isang basong tubig, natigilan siya saglit. Mag-ingat ka. Anong ginagawa mo? Nagmamadaling lumapit si Benjamin para alalayan siya. Inihagis ang kanyang telepono sa isang tabi, dinala siya nito sa kama. Gusto ko ng tubig, sabi ni Erisa, nakatingin sa lalaki. Sinandal siya ni Benjamin sa headboard at masuyong hinaplos ang kanyang ulo habang sinasagot, humihim ka. Kukunin ko ito para sa iyo. Napatitig si Erisa sa pigiran ng lalaki nang tumalikod ito at tumungo sa kusina. Salamat, sabi niya, nadamay. Sinulyapan siya ni Benjamin at sumagot, huwag ka nang magsalita at uminom ka. Matapos uminom ng ilang basong tubig si Erisa, kumuha si Benjamin ng basang tuwalya at nilagay sa noo niya. Dapat magpahinga ka na rin. Hindi maganda ang sikmura mo, tumingin si Erisa sa lalaki at hinimok. I'm fine now,
sabi ni Benjamin habang nakaupo sa tabi ng kanyang kama at nakatutok ang tingin sa kanya na may magkasalubong na kilay. Nang mapansin niyang kakaiba ang pula ng lobby nito, binaliktad niya ang tuwalya. Kabanata 358. May pan-idol ba na natutunaw? Dalawa lang yan ang kukunin ko, tanong ni Erisa habang nakatingin kay Benjamin. Labis na hindi komportable ang pakiramdam niya dahil sa kanyang lagnat at nararamdaman din ang pananakit ng kanyang ngipin. Nang mapansin na bahagyang nahihirapan ang paghinga ng babae, muling tinawag ni Benjamin si Sean na hinimok siyang magmadali. Pupunta ako at susuriin. Matulog ka muna, sabi ni Benjamin kay Erisa bago bumaba para tingnan kung may gamot sa lagnat sa bahay. Nakahanap siya ng pan-idol na natutunaw at inihagi sa isang basong tubig. Pagkatapos, bumalik siya sa itaas at tinulungan si Erisa na maupo sa kama. Erisa, uminom ka ng tubig. Sumakit ang ulo ng babae nang magsimula siyang humigop sa tubig. Nadetect lang niya ang mapait na lasa ng gamot sa tubig nang halos maubos na niya ang buong baso. Ma'am, tapusin mo na, utos ni Benjamin. Walang ibang magawa si Erisa kundi tapusin ang gamot na nakakunot ang mukha. Matapos matiyak na nainom na niya ang lahat, tinulungan siya ni Benjamin na mahiga sa kama. Nang magbasa ang lalaki ng tuwalya para panasan ang mukha ni Erisa, dumating si Sean. Dala ang kanyang medical kit, tumakbo ang doktor sa itaas at nagtanong, kumusta si Mrs. Graham? Kumunat ang noo ni Benjamin nang makitang ilang minuto lang ay nakatulog na si Erisa. Nung tinawagan kita kanina, 38 degrees Celsius ang lagnat niya. Kakainom lang niya ng pan-idol soluble. Sabay kuha ni Sean ng sariling medical equipment at sinuri ang temperatura ng katawan ni Erisa. 38.3 degrees Celsius. Lalong lumalim ang kunot sa pagitan ng mga kilay ni Benjamin nang marinig iyon. Ngunit ito ay isang maikling sandali lamang. Bakit kaya tumaas ang temperatura niya? Mag-isip ng paraan para mapababa ito. Napasulyap si Sean kay Benjamin at sinimulan ng gamutin si Erisa nang walang atrasan. Gayunpaman, makalipas ang kalahating oras, hindi pa rin hamupa ang lagnat ng babae. Dahil dito, binigyan siya ni Sean ng iniksyon. Makalipas ang kalahating oras, tuluyang hamupa ang lagnat ni Erisa, at nakahinga ng maluwag si Benjamin. Bago dumating si Sean, sinubukan lang niyang palamigan ang lagnat ni Erisa sa pamamagitan ng pagpahid ng basang tuwalya sa kanyang noo. Tiningnan ng doktor ang kanyang kaibigan at tinukso, nagkasundo ba kayo na magpalitan ng sakit? Tumugon si Benjamin sa pamamagitan ng pag-ikot ng kanyang mga mata. Tumawa si Sean at sinabing, tingnan mo kung gaano ka nag-aalala. Sa kabutihang palad, medyo malapit ako sa Yaleview. Itigil mo na yung kalokohan mo at magpahinga ka na sa guest room. Nagtaas ng boses si Benjamin kay Sean bago niya ipinagpatuloy ang pag-aalaga kay Erisa. Nang makita iyon, kumaibat ang sulok ng lobby ni Sean. Tumingin siya kay Benjamin at sinabing, dahil hamupa na ang lagnat ni Mrs. Graham, maaari mong ihinto ang pag-aalala. Maayos na ba ang iyong tiyan? Oo, tumango si Benjamin. Kahit na malamang na hindi ka maulit, dapat mong tiyakin na nakakakuha ka rin ng sapat na pahinga, paalala ni Sean. Tumango ulit si Benjamin. Humiga siya sa kama katabi ng babae pagkalabas ni Sean ng kwarto, paputol-putol na hinawakan ang noo nito. Muling nakaramdam ng kirot sa puso ang lalaki nang mapansin ang pagod ni Erisa kahit tulog. Pagkahilig niya, hinalikan niya ito sa noo. Hindi nang ahas si Benjamin na matulog ng mahimbing sa buong magdamag, gumising sa pagitan upang tingnan kung bumalik na ang lagnat ni Erisa. Nakatulog lang siya sa madaling araw. Samantala, sa sobrang hirap ng bangungot at lagnat, mahimbing pa rin ang tulog ng babae nang maliwanag na ang langit. Nang magising ang limang maliliit ay nagpout sila at nakasimangot sa disgusto ng mapansing wala si Erisa. Di ba nangako si Mommy na sa kwarto natin matutulog? Malungkot na sabi ni Jessie. Kinusat ni Jasper ang kanyang mga mata habang bumubulong, baka gising na si Mommy. Squinting his eyes, Oliver replied, 6 a.m. pa lang. Hindi kasi madyay gising si Mommy ng ganito kaga. Tumango si Zachary bilang pagsang-ayon bago sumulyap sa pinto. Posible bang kinuha ni Benjamin si Mommy? Isang kislap ang dumaan sa mga mata ni Gavin nang lumitaw ang isang tupi sa pagitan ng kanyang mga kilay. Pupunta ako at titingnan. Mabilis na tumalon ang bata sa kama at tumakbo palabas ng kanilang kwarto, patungo sa kwarto ni Benjamin. Agad na naabutan ni Zachary, Oliver, Jasper at Jessie ang kanilang kapatid na gustong malaman kung nasa kwarto ng lalaki si Erisa.
Nang makita ng 5 maliliit na bata na naroon nga ang kanilang mommy at natutulog sa mga bisig ni Benjamin, nagpakawala sila ng isang malakas na sunggal at nagsimulang magreklamo ng galit na galit. Napakawalan diyan ni Mr. Graham. How dare he hug mommy? Naiinis ako kay Mr. Graham sa pag-agaw sa mommy natin. Kabanata 359. Nagising si Benjamin sa ingay ng mga bata nang tumakbo sila papasok sa kwarto. Inaantok niyang tinignan ang mga bata habang hinahawakan ang noo ni Erisa at gamaan ang pakiramdam niya matapos matiyak na normal ang temperatura ng katawan nito. Bawal mong hawakan ang mommy ko. Napasigaw si Zachary sa kahangahangang paraan na nakakunot ang kanyang mga kilay. Napakawalan Gia mo, paano mo nahawakan si mommy? Nagnanga ang ngipin ni Gavin at napamura. Sa harap ng galit na mga titig ng 5 maliliit na bata, sinaway ni Benjamin, huwag na kayong sumigaw. May sakit ang mommy mo. Sabay-sabay na lumapit sa kama ang mga bata na may pag-aalala sa mga mukha. Anong nangyari kay mommy? Nilanat siya kagabi. Hinaan mo ang boses mo, paalala ni Benjamin sa mga bata bago tumalikod at humiga, minasahe ang kanyang mga templo. Dahil hindi siya nakatulog ng maayos, medyo masama ang pakiramdam ng lalaki. Kung ibang tao ito imbes na mga bata, matagal na siyang sumiklab. Mukhang namumutla talaga si mommy. Puna ni Gavin matapos pagmasdan ang mukha ni Erisa habang maingat na hinawakan ang noo nito. Gavin, eto ang thermometer. Sabi ni Jasper sabay abot ng thermometer sa kapatid. Gavin, tingnan mo dali kung may lagnat pa si mommy, patuloy ni Zachary na nakakunot pa rin ang mga kilay. After checking Erisa's temperature, Gavin announced, normal na ang temperature niya ngayon. Wala nang lagnat, saka lamang nakahinga ng maluwag ang 5 maliliit na bata. Dahil tulog pa si mommy, lalabas muna tayo. Mungkahi ni Oliver, sinulyapan ni Jessie si Benjamin at mahinang sinabi, pero gusto kong manatili kay mommy. Tere dito na tayo. Nagpa siya si Zachary, kasama ang kanyang mga nakababatang kapatid na lalaki at babae na same time na tumungo bilang pagsang-ayon. Hindi rin tumutol si Gavin pero pinaalalahanan niya ang iba pang mga bata, umupo tayo dyan para hindi natin may storbo si mommy. Tumungo ang kanyang mga kapatid bilang tugon bago tumungo ang lahat sa gilid ng silid. Hindi nakatulog si Benjamin, nakapikit ang mga mata. Nang lingunin niya ang mga bata, nakita niyang lahat sila ay nakatingin sa kanya. Nabasa ang sama ng loob sa kanilang mga mata, ang lalaki ay nagtaas ng kilay at umupo. Naghugas na ba kayo? Nang humikab si Jessie, hindi maiwasang mapansin ni Benjamin kung gaano kamukha ng dalaga si Erisa, at lamambat ang kanyang tingin. Magiging mahusay kung ang lahat ng 4 na lalaki ay babae sa halip. Para kay Benjamin, si Jessie ang pinakakaibig-ibig sa 5 bata. Umiling lang si Gavin nang hindi sumagot sa ama. Hindi pa kami naghuhugas, paano ito? Sagot ni Zachary na sinalubong ng tingin ni Benjamin. Tiningnan ng lalaki ang kanyang 5 anak at sinabing, tutulungan kayo ni daddy na maghugas. Tara na, sinulyapan ng mga maliliit si Benjamin bago nagkatinginan at nanatiling nakaupo. Tahimik na bamantong hininga, sinubukan muli ni Benjamin sa mas dominanteng paraan. Gavin, dalhin mo sa banyo ang mga kapatid mo para maligo. Bumalik ka pagkatapos nito, hindi agad madyay gising si mommy. Hayaan mo siyang magpahinga ng higit pa. Lumingon si Gavin at pinandilatan ng ama. Pinisil ni Benjamin ang kanyang ilong, iniisip kung saan nagmula ang init ng ulo ng bata. Lumapit siya at tinapik ang ulo ng kanyang anak. Sinabing, hindi dapat magalit ang isang lalaki sa kanyang daddy. Dapat ka ring magpakita ng magandang halimbawa para sa iyong mga kapatid. Sige na maghilamos ka na. Nang marinig iyon, nagpout si Gavin bago hinarap ang kanyang mga kapatid, tara na at maghugas na tayo. Naunang tumakbo palabas ng kwarto si Gavin. Nang makita iyon ni Zachary ay sumunod siya sa kanyang nakatatandang kapatid, kasama ang iba pa niyang mga kapatid. Ilang sandali pa, nawala lahat ang 5 maliliit na bata. Nakatitig sa bakanteng pintuan, bamantong hininga si Benjamin. Gamulong-gulong si Erisa sa kama, sumangot, nang maramdaman niya ang presensya ng mga bata. Nang lumingon si Benjamin ay sinalubong niya ang tingin ng babae nang imulat nito ang kanyang mga mata. Inaantok, bakas pa rin sa mukha ni Erisa ang pagod. Gising ka na. Tanong ni Benjamin na nakasandal papalapit, itinutulak ang mga hibla ng buhok na nakadikit sa mukha ng babae. Oo, sagot ni Erisa, na natutuwa, kahit na medyo mahina pa rin ang boses niya. Maaga pa naman, dapat makatulog ka pa, udyok ni Benjamin, pinapasok siya. Nandito ba ang mga bata?
Kabanata 306 na po. Nagtaas ng kilay si Benjamin at sumagot, oo. Ginaysan ka ba nila? Umiling si Erisa bilang tugon. Kung ganoon, paano mo nalaman na nandito sila? Curious na tanong ni Benjamin na nakatingin sa kanya. Nadetect ko ang amoy nila, mahinang sagot ni Erisa. Humalaklak ang lalaki at sumagot, matulog ka pa. Huwag kang pumasok sa trabaho ngayon. Nagulat sa kanyang pagiging maalalahanin, tumingin si Erisa kay Benjamin at sinabing, salamat, Mr. Graham. Matulog ka na, ipapaaral ko ang mga bata, sagot ni Benjamin na itinoon ang tingin sa babae, bago tumungo sa banyo para maligo. Samantala, imbes na matulog ulit, napaisip si Erisa habang nakahiga sa kama. Napansin ni Benjamin ang nag-aalalang ekspresyon ng babae nang lumabas siya ng banyo. Naka-archive ang kanyang mga kilay, humiga siya sa kanyang tagiliran at nagtanong, bakit hindi ka natutulog? Nilinggan siya ni Erisa at umayos ng upo. Nagising na ako. Hindi na ako inaantok. Naglakad si Benjamin patungo sa kanyang aparador habang tumutugon, bakit hindi ka pumunta at maligo? Bumaba na tayo para mag-almusal saglit. Napansin ni Erisa na mas malumanay ang pag-uugali ni Benjamin ng araw na iyon at napatingin siya sa direksyon niya. Nang maghilamos siya sa banyo, napansin niyang maayos na nakalagay ang toothbrush ng lalaki sa tabi niya, at bumilis ang tibok ng puso niya. Ibig sabihin ba nito ay nagsasama na kami? Habang nagto-toothbrush si Erisa ay nag-isip siya kung hahanapin ba niya si Dana mamaya. Pagkatapos maghugas ng mukha, bumalik ang babae sa kwarto para magpalit nang makita niya si Benjamin na nakaupo sa sofa na naghihintay sa kanya, nakabihis na. Ang lalaking nakadamit ay napaka-elegante at naglabas ng kaakit-akit na aura. Magpapalit na ako. Lumabas ng kwarto si Erisa matapos siyang sulyapan. Tumangala si Benjamin sa babae at hindi niya maiwasang mapansin ang balingkinitang katawan nito. Isang hindi maarak na kislap ang dumaan sa mga mata ng lalaki bago niya itinoon ang tingin sa kanya. Nang mag-walkout si Erisa, sumugod ang 5 maliliit na bata. Mami, gising ka na. Hindi lamang naligo ang mga bata, ngunit sila rin ay nabago ng mag-isa. Napakaganda nilang tingnan at nakasuot ng parehong uniforme sa paaralan. Oo, ngumiti si Erisa at niyakap ang mga bata bago sinabing, magpapalit na si Mami. Maghintay ka muna dito. Kumurap-kurap ang 5 maliliit at masunuring tumango. Yumuko si Erisa at hinalikan sa pisngi ang mga bata bago tumungo sa guest room para magpalit. Sinundan siya ng mga bata sa isang solong file. Nang lumingon si Erisa, tumingin siya sa kanila, nakaramdam ng saya. Maghintay ka sa labas, kumuha ang babae ng isang set ng damit at pumasok sa banyo para magpalit habang matiyag ang naghihintay sa labas ang 5 maliliit. Noon lang, lumabas si Benjamin at nakita ang mga bata na nakasandal sa frame ng pinto, nakatingin sa loob ng silid. Lumapit siya at tumingin din ngunit wala siyang nakitang tao. Anong tinitingin-tingin niyo? Nang lumingon ang 5 maliliit, sinalubong nila ang tingin ni Benjamin at lumipat sa isang tabi. Kunin mo ang mga school bag mo. Papasukin kayo ni Daddy pagkatapos ng almusal, sabi ni Benjamin sa mga bata. Nang marinig iyon ng mga bata, pumikit sila at nagpalitan ng tingin. Sa wakas, mahinang sinabi ni Gavin, gusto naming hintayin si Mommy. Tiningnan ni Benjamin ang maliliit at sinabi kay Gavin, bilasan mo at umalis ka. Hindi magiging handa si Mommy ng ganoon kaga. Dahil sa inis, pinandilatan ni Gavin ang ama bago tumakbo patungo sa sariling kwarto. Sumunod sina Zachary, Oliver, Jasper at Jesse sa likod ng kanilang panganay na kapatid. Gavin, hintayin mo kami. Si Jesse ang pinakamabagal sa kanilang 5. Sa pagtingin sa kanyang mga anak, ang mga sulok ng lobby ni Benjamin ay pumulupot sa isang banayad ng ngiti. Nang mag-walkout si Erisa pagkatapos magpalit, nakita niya si Benjamin na nakatayo sa pintuan na may mabait na ekspresyon sa mukha. Nakangiting tinanong niya, kanina lang ba nandito ang mga bata? Oo, lumingon si Benjamin at nakita niyang maganda ang pananamit ng babae. Sinabi ko sa iyo na hindi mo kailangang pumasok sa trabaho ngayon. I know, sagot ni Erisa. Nakatingin sa lalaki. Kung ganoon, bakit ganyan ang suot mo? Sinulyapan muli ni Benjamin ang suot ng babae bago nagtanong, aalis ka ba mamaya? Isang kislap ang dumaan sa mga mata ni Erisa nang sumagot ito, hindi. Magbibihis lang ako para sa almusal. Sandali siyang tinitigan ni Benjamin bago siya nilampasan at lumabas ng kwarto.